Thank you for today. So, ayan guys, katatapos ko lang ng aking trabaho. Ayan. So, hindi ko, parang may napost na ako nito last week. Ayan. So, dito. Oh, di ba napakalakas ng hangin ngayon. Ang sarap. Kasi, alam nyo kung bakit. Kahit mainit ang panahon dito, malakas yung hangin. Kaya hindi mo ramdam yung init. Every Tuesday ako sa lugar na ito. Kaya, asahan nyo may video akong ganito. O, di ba ganito na yung mga damo. Oh. Ang gaganda ng mga bulaklak. O, di ba? Ang gaganda. Oh. Ayan. O, di ba? So, ayan. Ang ganda ng panahon. Napakaganda mag-video kapag gantong napakainit kasi napaka-colorful ng kulay sa labas. Ayan. So, makikita mo ang langit ay blue na blue. Ayan. Napakaganda ng roses na ito. Double siya. Oh, diba? Doon sa amo ko kanina, ang gaganda ng mga bulaklak doon. Kaso ayaw ko lang mag-video doon sa loob kasi may camera doon sa loob. Actually, napakaganda ng view doon. So, ayun siya, oh. Yung bahay na yun. Napakaganda ng view doon sa loob. Pag doon ka sa loob, sa terrace nila, napakaganda ng view dito sa baba. So, try ko sana ma-delay yung bus. But anyway, hindi ko naman kailangan magmabilis kasi walang trabaho ng yung 2 hours ko every Tuesday, Thursday. I move it on Monday. Kaya hindi ako nagra-rush ngayon. So, itong bulaklak last week, ayan, ito na siya ngayon. Nagpuspos na siya. Ayan na. So, hindi ako hagdanan dyan. Dapat dyan ako mag-shortcut sa hagdanan. Kung maglakad na lang ako dito. Ay, hindi man ako nagmamadali. Hindi ko alam kung may mga naglilinis dito. Minsan sarap din maglakad kasi minsan salubong ka rin ng mga nangangailangan, ganun. So may maibigay ka sa mga nangangailangan din ng trabaho. So ayan, kung umakyat ako doon kanina, nandun na ako sa taas. Medyo double nga lang ng oras kapag ikot ako dito. So ayan, ganito yung mga bahay dito. Hindi sa taas. Ganun ang view. Ayan, diba? Kahit maglakad ako, may silong naman akong nadadaanan dito. Yan, oh. May trotonet na ako. Ayan. Ang sarap nito, guys, oh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, eh. Ayan. Masarap yan. Kaso dito, ayan, oh, mababa lang siya. Kaso dito, wala naman ganong kumakain. Hindi rin nila pinapansin. Siguro walang Pilipinong naglilinis dyan. Kasi kung may Pilipino, siguradong ubos na yun. Ayan.
Tingnan ko na, hindi ko naman na maabutan yung bus. Dapat mag-shortcut na ako dyan. Hindi ko alam yung way na ito eh. Siguro private. Ayan doon. Bahay. Walang lusutan doon. Hindi ko alam yung lusutan doon. Kaya ayaw kong dumaan doon. So, this is my life here in Europe. Hindi ko pa master yung aking Trotonet. Kakabili ko lang. Kapag alam ko na paano gagamitin ko na yan dito. Ay, nawala na yung mga bunga ng cerise. Wala nang bunga ng mga cherry. May natira pa, pero konti na lang naman. So, ang bait ng may-ari. Bait ng sakyan na nangangiti siya. So, ayan. Wala na yung bunga ng mga cherry. Ganda laglaga na siguro. Hi, someday sana magkapahay ako dito. Kahit hindi man dito, pero yung parang bila rin. Pero may mga, may mga taniman pa. Maganda, di ba? Nakuha akong sasayanging space dito. Tambakan ko ng mga prutas. Apple, orange, cherry, apricot. Pero yung bahay ng amo ko, ayan. Yung yellow. Ayan dyan, oh. Oh, di ba kung may daanan sana, dito ako nag-shortcut. Dito na ako, bilis lang. Pero wala eh. Diyan sa taas kasi, oh, ayun doon sa taas. Ano na yun doon? Bus station. Ayan. Ganda. Yung mga bahay dito, walang mga tao. Kasi yung mga retired na ng mga tao dito, mga nakatira dito. Tapos mga anak nila nasa city, kung saang lugar. So mga retired na yung mga nakatira dito. Kaya kapag araw, kala mo walang mga tao dito. Tsaka mga nasa trabaho rin sila. Kaya dito sa Europe, kailangan talaga marunong ka mag-drive. Sasakyan. Para mabilis ang lahat. Lalo kung malalayo yung mga trabaho mo. Pero ako, okay, magtiyaga ako ng ganito. Wag lang kasi gastos ka rin naman sa gas, sa insurance pa, sa parking, di ba? Tutuusin, doble rin naman ang gastos mo. Kasi kung mag-wrong parking ka pa, ticket na, di ba? Ayan, papuspos na yung bulaklak nito. Ang ganda niyan last week. So, dito, yan ang akala mo parang lang sa atin. Damo, prutas pala yan dito, guys. Prutas yan dito. Ayan. Makikita niyo yan pagka nagiging orange yan. Pula tapos nagiging orange. Kaya kaya pag nagbunga dyan, noon tinry kong mag-pick ng isa. Kasi nga, try kong subukan sana. Matamis nga naman siya, kaso lang grabe yung kamay ko na na tinik. Marami pala siyang yung tinik na hindi nakikita. Hindi mo ganong makikita siya. Kasi napaka yung parang ba tawag sa atin? Sa Pinas. Parang girok ba sa amin niya sa Iloilo eh. Kaya maliliit siya, manipis. Manipis lang yung yung mga tinik. Kaya pag inano mo sa kamay mo, alam mo niyo yung parang hindi siya matanggal. Hindi mo mahagilap. Hindi mo matanggal. Amo ko dito na. Pauwi lang.
Hello, ma'am. Ça va? Oui, ça va. Il est là, Aba. Laurent? Oui. Le lamiso. Bye-bye, bonne journey. So, ayun ang amo ko. Babae. Mabait naman sila. So, yun nga lang. Ano lang talaga dito, tiyagaan. Ano yun? So, ang ganda ng view dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo dyan, oh. Kahit bulubundukin ay napakadaing bahay. So, ganyan yung mga bila-bila. Dito mo makikita sa pinakabundok. Ayan. O, diba? Ayan, doon. Tingnan nyo. Bundok na yun doon. Oh. Diyan mo makikita. Dito mo makikita yung mga bahay, mga villa. Pag sinabing villa, dito yan sa mga bundok-bundukin. Mga liblib-liblib na lugar. Kaya kailangan marunong ka talaga mag-drive dito. Kung motor, pwede rin. Kaso lang problema doon, motor sa may center ay walang maparkingan. Kaya yun ang problema dito kasi ano, kasi minsan nawawala din yung mga motor, may mga nawawala din. Yung mga damo, ang ganda. Ayan, actually mga olive yan guys. Ang lago niyan dati pero pinutol nila nga. Ngayong pa ano, pa summer kasi malago na siya. Ayan. Diyan pa ako dati minsan kapag ganito na nag-aantay ako ng mga bus. Matagal pa. Minsan kasi 30 minutes ako nag-aantay. Dito ako. Baba ako dyan sa baba. Tapos kumain. Naibaon ako tapos nagkakain ako dyan sa baba. Yan, dyan ako bumababa oh. Tapos dyan ako. Minsan sandal-sandal pa ako dyan. Yan. Diba? Minsan nagsasandal pa ako dyan oh. Nagtulog-tulog pa ako konti. Kaso lang ngayon, pinutol na nila yung damo, yung mga puno ng kahoy, kaya wala na masilungan. Dati mataas yung mga damo, kaya kahit kamain ako dyan, hindi ako nakikita ng mga sasakyan. Pero ngayon hindi na. Wala na ang mataguan. Ayan, tapos na yung roundabout dito. Dati wala yan eh, kaya gulong-gulo yung mga sasakyan kapag nag-ano. Pero ngayon maganda na siya. Laki din ang space ng ginawa nila. Actually yung bus na dumidiretso to doon sa pinakataas. Kasi nakikita mo yung view doon sa pinakababa doon ng bundok. Ang ganda. May school kasi doon sa taas. Pero minsan dito na lang din sila. Kasi iikot pa doon sa pinakataas ng bundok na ito. Matagal. So itong kagandahan dito kasi kahit mga bulubundukin, may talaga silang mga school. Oh, lala. Pahinga muna ako. Lakas ng hangin, no? Diba? Thank you for watching. Thank you everyone. Thank you so much sa inyo. Pasensya na kung wala akong time na nakikita nyo naman siguro ang aking oras. Aking trabaho. Lakad-lakad. Takbo-takbo. Kaya sinishare ko lang sa inyo ang aming buhay dito. Ayan, lang naman. Madali lang naman yung mga trabaho dito. Parang nagtatrabaho ko rin sa bahay, diba? Kung dyan nga sa Pinas, diba? Nagtatrabaho ko rin sa loob ng bahay. Diba? Parang ganun din naman. Yung dito sa trabaho ko, linis, mga sahig, tsaka lang ang punas-punas, vacuum, linis, map, ganun, mga kusina, yun ang importante doon. Pero hindi na ako naghugas ng mga plato. Kasi dito, may mga machine naman dito. Just yung paglalaba naman, machine din. So, nilalagay lang nila sa machine. Tapos, may dryer. Dry din nila. Dito may waiting shade. Kasi liblib na to ditong lugar na to. O, diba? Kaya dito muna ako. Tambay muna ako dito.
Alin mo pag mag-fall, pag mag-autumn na, ay ito napakaganda ng kulay nito. Pulang-pula ito. Kinuhanan ko to ng video noon eh. Hindi ko alam kung na-i-post ko. Ang ganda ng kulay nito. Nagiging orange. Pinutol na nila kaso ngayon. Hala. Ito gustong-gusto ko yung crotons na ito. Oh. Sabi ko magtatanim ako nito pero wala na akong oras. Magano, pwede akong kumuha dyan. Ayan oh. Itong bahay na to parang abandonado rin to eh. Walang katao-tao na ano dyan eh. Maganda din sana yan. Minsan sa mga internet, sa mag-search ka sa mga ano, may binibintang mura ding bahay dito eh. Nasa 10,000 euro. Pero malayo nga lang ito sa lahat ng ano, kaya kailangan talaga dito, marunong ka talaga mag drive para just in case nagkaroon ka ng bahay ng mga ganito, ay napaka-convenient para sa'yo. Mabilis punta sa mga ano. So, ito na yung bus parating. Buban. So, ay timing, Buban. Ay makadaan ako ng itlog sa ano. Makadaan ako ng itlog doon sa Lidl. So, doon may binibilhan kasi akong murang ano doon na lalakarin mo lang papunta sa amin. Ayan. Ay, makakasakay ko sa harap. Roland Garros ako. Dito ako nakasakay sa harap, walang nakasakay kasi minsan may mga nakasakay na dito sa harap. So madalang-dalang yung mga Pilipina dito sa lugar na ito, dalang-dalang yung mga tao.
Minsan mag-isa lang ako. So ayan, nabot din ng mga 10 minutes yung ano namin, yung biyahe ko. Nagka kanina. Tapos lilipat pa ako ng number 5 mamaya. Kasi ito ay diretso ko Guban. Hindi ako nawawala ng baon sa tinapay sa akin pa. Yan na lang bulaklak ng puno na yan. Ay, nagkakatapos-pos na lang. So, next step ay bababa na ako. Transfer ako ng number 5. C'est pour ça que je prends d'ici, parce que je peux prendre n'importe lequel pour me descendre. Là, je dirais, Oui, je pense que. Oui, oui. Je pense un peu. And thank you for the ride, Bus 35. So, dito yung St. George. Ayan, St. George Hospital yan dyan. So, ayan. Dyan, dito yung end station ng Bangbus. Yung Bus 35. So, iikot din yan doon sa Falicon at papunta doon sa kabilang way. Cernose naman yan. Dapat yan din. Minsan yan na ang sinasakyan ko ng mga 1:10. So, ayan. Tama lang yan doon. 1 o'clock and 10 minutes darating yan sa Falicon. So, ito yung isang bus. Yan yung maliit na bus. Ay, iba rin yung yan, bus. Diba ang cute? So, ito naman yung bus 5. Diyan ako sasakay mamaya. Dalawang parkingan ng bus 5. Dito yan. At doon sa isa sa Remieli Stores. Kaya minsan, hindi pa nakaalis. Dadaan na yung isa dito mula doon. Doon magagaling. So, sana continuous ang aking paglulong form. Sana doon ito. Sana walang nakaupo sa harap.
isang 5. So, hindi pa alis yung nakapark na yan dyan. So, dito may dadaan ng number 5. So, ayan yung number 5. Sa harap ay walang nakaupo. So, ako pa rin. Ako kasi ako nakaharap. Nakaupo dito sa harapan. So ayan, napaganda kasi ako pa rin nakaupo dito sa harap. Pero dito sa number 5 na ito ay madalas laging may sumasakay kaya medyo mabagal din ito. Kaya minsan naabutin din ako ng 15 minutes papunta sa amin. So ayan pa. Mabilis itong 5 kasi pag may umaalis, may dumadating. Mabilis lang yung biyahe nito. Unlike ng 35 na may oras talaga every 30 minutes. Kaya pag na-miss mo yung unang ride, magantay ka na naman ng 30 minutes bago dumating. Parang ako'y antok-nantok. Tandaan ako ng bahay, bibilisan ko lang padama sa Lidl. Tapos bibilisan ko na lang makaidlip ako kahit 1 hour.